Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Puri siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Dahil siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ang mga banal na anghel na tagapagtanod. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging malaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko na noon pa mang una. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa 1,000 niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makakalaban? Walang sabi-sabing inuuga niya yaong bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan. At sa bangis nitong dagat, walang ibang makakasaway. Ang malaking Dipper o Orion ay siya lamang ang may lalang. Pati ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa tinugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko mamalas. Siya'y hindi ko makita, bagamat naglalakad. Anuman ang gawin niya,
ay walang makahahadlang, ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom manikluhod akong tunay. Kahit niya kong bayaang makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinapahayag o sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. O sa iyo, Panginoon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, o Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ika'y nagtatago. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Panginoo'y purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang makasalanan, may sakit, babaeng balo, at mga bata. Dun po sa apat na iyon, ano ang kanilang pagkakapareho o pagkakatulad? What do they have in common? Makasalanan, babaeng balo o mga babaeng prostitute, bata. Saan po sila nagkakapantay-pantay? Una, sila po ay outcast ng lipunan. Hindi nabibigyan ng pagkakataong gumalaw ng malaya sa lipunang kanilang ginagalawan noon. Culturally, historically, religiously, ang mga taong ganito ay itinataboy at hindi pinakikinggan sa lipunan. Kaya kung makikita ninyo kung papaanong ang takbo ng buhay na tinahak ni Jesus ay ang mapabilang sa mga katulad nila ay isang pagbubukas kaisipan sa katotohanan na ang lahat ng tao ay dapat pantay-pantay. Sa basihan ng lipunan, ang pagiging great o pinakakilala ay nakabase sa kayamanan at sa koneksyon. Ito ang batayan ng lipunan noon. Minsan, nakikita pa rin natin hanggang ngayon na kung sino yung sikat, kung sino yung mas iskandaloso ang pamumuhay, kung sino yung palaging nasa social media o nasa extreme media, iyon ang ating kilala. At dahil yun ang ating kilala, yun ang palaging bumabalik sa isip ng tao. Kaya kahit alam nating hindi dapat, ito pa rin ang ibinoboto. Hindi pa ako nangangampanya. Hindi rin ako namumulitika. Sa atin lamang takbo ng Ebanghelyo, binibigyan tayo ng tamang kaisipan ni Jesus na sa pamamagitan ng halimbawa ng batang ito, makikita natin ang tunay na paghahari ng Diyos. Hindi tayo titigin, hindi tayo kakapit, hindi tayo lalapit sa alam nating hindi makapagliligtas ng ating kaluluwa. Doon tayo sa minamahal ni Jesus na pinakitaan ni Jesus kung ano ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Ang maging katulad sa isang bata, ang tunay na dapat nating yakapin na nagtitiwala sa awa at pag-ibig ng Diyos. Bakit ba bata ang ginamit ni Jesus? Dahil sa metaphor o paghahalintulad ng kaisipan ng bata, ang mga alagad noon ay nag-uuna-unahan na maging bida sa harapan ni Jesus. Kaya winasak ni Jesus ang kaisipang ito dahil mismo sa kanilang 12, dahil mismo sa mga 70 na kaniyang pinadala, lahat sila ay nagpapagalingan kung sino ang dapat mauna sa kaniyang kaharian. Kaya pinakita ni Jesus na ang batayan ng mundo ay iba sa batayan ng Diyos. Mas pinapakinggan, mas minamahal, mas niyayakap ng Diyos
yung nakikita niyang walang kalakasan, na ang kaniyang kalakasan ay nasa sa Diyos at wala sa batayan ng mundo. Tingnan natin ang kasaysayan ni Job sa unang pagbasa. Nakita natin kung papaanong nasira ang kaniyang buhay, kung papaanong nawala ang lahat ng kaniyang kayamanan, kung papaanong ang dyablo ay patuloy na sinisira ang kaniyang pangarap. Pero si Job, na natiling matapat at adhika na purihin ng Diyos sa kabila ng kaniyang kawalan. Ito ang pagkakaiba natin. Parang nai-inspired lang tayong magsimba. Parang nai-inspired lang tayong lumapit sa Diyos kapag tayo'y may pera. Kapag tayo ay masaya. Kapag sa tingin natin ay natupad ang ating pangarap. Sana sa ating pagsamba sa Diyos, sambahin natin siya kung tayo'y nasa kaalwan at kung tayo'y nasa kahirapan. Huwag nating ibase sa emosyon ng ating pananampalataya ang pagsamba sa Diyos. Gutom ka man o busog, sambahin natin ang Diyos. Malungkot ka man o masaya, isama natin ang Diyos. Natupad man ang pangarap mo, o ito man ay hindi pa natutupad, patuloy tayong sumamba sa Diyos. Sa pagpapakita ni Jesus ng halimbawa ng bata at kanya ring inilapit na ang mga batang ito ay mayroong guardian angel na patuloy na nagpupuri sa Diyos sa harapan ng trono ng kapangyarihan niya kailanman. Tayo po, meron ding guardian angel. Tingnan nyo sa tabi nyo. Akala ninyo, wala, meron. Akala ba ninyo, tayo lang ang nagsisimba? Hindi. May mga pulutong ng anghel na 24/7 ay nagpupuring walang tigil sa harapan ng Diyos. At palaging sinasabi, banal, banal, banal ang kaniyang pangalan. Bakit nararamdaman ninyo wala kayong anghel? Kasi itinatakwil ninyo. Dahil inaalis ninyo sa isipan na wala kayong guardian angel. Lahat po tayo meron. Kahit gumagawa ka ng masama, ang guardian angel nakatingin sa'yo at tinitingnan ang desisyon mo sa buhay. Ilang edad na kayo ngayon? Ganon din po ang edad ng guardian angel ninyo. Kung kayo'y mahina at may edad na, mahina na rin ang guardian angel mo. Baka napagod na rin. Pero hindi ganon, sapagkat ang guardian angel na meron tayo ay Espiritu ng Diyos na palaging nagpapaalaala na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay natin sa buhay. Kung itinalaga ng Diyos na sa bawat bata ay may guardian angel, ito ay kasama niyang naglalakbay habang lumalago sa buhay pananampalataya. Kaya nga po kahit matanda na ako ngayon, hindi ko nakakalimutan yung dasal para sa guardian angel. Naalala po ba ninyo? Paano ba umpisa nun? Angel of God, my guardian dear,
to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Kada po ako matutulog, isa iyon sa aking dasal, na ako ay tanuran ng tagabantay ng Diyos upang sa kinabukasan ako'y malaya at muling gigising para purihin ang Diyos katulad ng kanilang ginagawa. Sana po buhayin natin yung guardian angel natin. Huwag din kayong maniwala na sa kanan lang siya nakatayo at sa kabila ay demonyo naman, hindi po. Palagi nating isipin na mas talo ng guardian angel ang demonyong palaging nagsasabi sa ating gumawa ng masama. Let us choose to be kind. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inululuhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinatawag tayo na kaniyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad, naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawalan na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at pag-aruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama sa langit, sa aming pagdanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kung tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita, ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, ang mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng liminister. Sumunod po tayo. Panginoon, ang aking pastol, wala kong dapat ikapangambang anuman. Nung di ang pasulat do'y himlay, malinaw na batis, pamati duhaw,
sa tamang landas, ako'y babanagan. Ay, tapat niya sa akin. Ang Panginoon, ang aking paskol, wala kong dapat ikapangambang anuman. Announcement. Ang lahat po ay inaanayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service bukas, October 3, 2024, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad na 25 to 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipakikilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazareno@gmail.com o pupunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba at namin, pinipinto
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.